Mga Lods, magandang araw sa inyo. So may mga nagtatanong pala sa akin, ano na daw ang update, ano na daw mga nangyari, ganyan. May mga nagbe-message talaga and gustong malaman kung ano yung mga nangyari sa mga buhay-buhay natin. So mga Lods, actually naging busy kami parehas ng nanay ko, ng ate ko, okay? Ako syempre, pati ng misis ko. Lalo misis ko, marami mga hinabol yan sa school ng anak ko. Tapos ako, may mga compliance ako ng mga pinakiusap ko ngayon. Ginawa ko naman yung iba. Tapos, yung ate ko, yun, maraming naiwan na trabaho, lalo sa school siya nagtatrabaho, di ba? So yun yung nangyari, naging busy kami panandalian. Pero, ang kagandahan, ang upgrade na nangyari sa amin, nagkaroon na kami ng family GC. Na dati, parang naiinggit pa ako sa ibang mga kasama ko, may mga family GC sila eh. Di ba? May mga family GC sila. Ako, wala kaming family GC. So yun, ang nandun sa GC, nanay ko, yung ate ko, misis ko, tsaka ako. So parang nag-update kami na kung ano mga nangyayari para hindi namin ma-miss kung ano man yung nangyayari. Tapos nag-send yung yung ate ko about sa may coffee shop niya. Kasi mukhang nanganganib yung coffee shop kasi dahil dun sa may trabaho niya, baka tumaas yung rango niya. Baka hindi niya masikaso yung itong coffee shop gaano. Yun yung isa sa inaalala niya. And also parang may recession din sa Korea eh. Dahil diba, ang daming nangyari doon, diba? Huwag na natin ganun banggitin about political nila, diba? Marami nangyari, yun. So, parang medyo nahihirapan. Pero, siguro kung magpupuntahan yung mga Pinoy doon, baka magulat sa Pinoy Power, no? O kung may time kayo, mga Lods, puntahan nyo yung coffee shop ng ate ko, yung Y Block. Actually, maraming Pinoy na pupunta ron. Dahil nga doon sa may, alam mo yun, parang, alam nyo mga Pinoy, pagka alam nila medyo connected sa Pinoy yung isang bagay, diba? Talagang proud tayo. Eh, hindi yun din naman nakakatuwa. Sabi ko nga, isend nyo sa akin yung picture. Ipopost ko kayo, isa-shoutout ko kayo kasi parang yan lang yung pinakabawi ko sa inyo sa pagpunta sa coffee shop ng ate ko. So yun yung isa sa pinoproblema niya kasi nga noong nakaraan nag-exam ang ate ko, alam ko eh. Parang mataas ang nakuha niya, sabi ng nanay ko. Matalino daw kasi talaga si Ate Yonjoy. So yun. So baka maging busy siya. But anyways, sana makip pa rin niya yung coffee shop niya. Pagkatapos yung nanay ko naman, yung manpower naman. Di ba sabi nga nung kaklase ko sa Korean lesson, si Kuya Don, parang parang kulang daw talaga ng manpower sa Korea. So, ang nangyayari, ang nanay ko ngayon, nawala yung mga ibang staffs. So, siya yung nag-aasikaso ng kitchen mag-isa. Tapos yung may-ari kasi nasugatan, kaya hindi siya natutulungan. So, limited yung tulong na nagagawa ng may-ari. Feeling ko, Lods, dahil sa kulang ng manpower sa kanila, sa Korea, sanay sila na pati may-ari, mga anak sila nagtatrabaho yung family. Kung mapapansin nyo dito sa may Pilipinas, diba? Karamihan ng restaurant na parang authentic, ganun sila. Yung mismo may-ari mismo nagsaserve, nagluluto, diba? Yung anak nagtatrabaho doon, ganun sila, diba? So, yun yung isa sa napansin ko. Kaya Lods, kung kayo gusto nyo magpunta ng Korea at diba? Pwede kayo mag-aral ng Korean. Or kung nagbabala kayo magtrabaho sa ibang bansa, pwede nyo i-consider yung Korea. Okay? So, ako ang ginawa ko naman, Lods, sobrang naging busy ako kahapon. So, sinend ko yung mga bang pictures ng ginawa ko. Actually, yung ginawa ko kahapon pala mga Lods, nagpunta ako ng National Police College. So, yung National Police College na yung Lods, dun yung sa PNPA. So, si Sir Magsalos, yan, yung director ng NPC. Okay? Niya ako, in-invite niya ako doon. So, sa sports fest. Actually, Lods, sobrang kinakabahan ako doon kasi, unang-una, doon sa 5 upuan, diba, uupo kayo doon eh. Pinaupo niya ako sa gitna. Alam niyo ba yung gitnang upuan, usually yan para yan sa mga pinakamataas ng rango doon sa may program. Pero ako yung pinaupo niya ron. Ito isipin niyo, ang PNPA unang-una, pang mga official na mga na academy yan. Tapos sa loob nun, NPC, National Police College, lahat ng mga schooling at training doon, ang alam ko puro pang official, pang kapitan, pang major, pang colonel, ganon. Doon sila nag-schooling. So ibig sabihin, ako nung dumating ako ron, ako ang pinakamababang rango dun. Sigurado ako. Kaya nung pinapaupo ako ni Sir Magsalos sa gitna, ni Director Magsalos dun, sabi ko, Sir, wag dito na lang po ako. Kasi nga, may customs and traditions kami. Pero ang sinasabi kasi niya, ikaw ang panuwing pantangal. Kaya dyan ka umupo. Yun. And then, eto na nga. Ang bilis nila pagka-picture, di ba? Nung kakain na kami, ito na, kompleto na. Yan. So, nangyari, si Sir, ito, Lieutenant Colonel to si Sir, tapos binigay niya kay Sir Magsalos, director, and then pinasa sa akin. Ako yung nag-light ng torch. Ako yung nag-light ng torch. Actually, pagka-light yan, biglang ang laki ng apoy niyan. Ang init sa loob. Dapat kasi sa labas yan umuulan kapon doon sa may PNPA. So sa loob kami
meron silang change venue na nangyari. So sinend ko sa nanay ko yan, tuwan-tuwa siya. Sabi niya na yung daw na maganda raw yung mga nangyari. Actually, mga lods, si Sir Magsalos, medyo sinare niya ng konting story niya. Hindi ko lang kung okay lang sa kanya share. Basta share ko lang ng medyo general lang. Yung tatay niya rin pala, hindi niya nakita since 4 years old siya. And then doon sa academy siya pinuntahan. And then iyakan nga daw sila noon, pinakita yung picture ganyan. Kaya na-touch din siya, although sa akin sa nanay. Tapos parang sinabihan niya rin yung mga personnel doon na kayo kung buhay pang mga magulang nyo at mayroon kayong pagkakataon na puntahan nyo palagi. Every time na mayroon kayong pagkakataon, puntahan nyo. Huwag nyo na ipagpabukas ganyan. Kasi hindi nyo alam kung ilang beses nyo lang sila makikita, di ba? Tsaka minsan hindi nyo alam yung halaga pagka nandyan. Alam nyo, ay pwede ka naman puntahan yan kahit kailan, ganito, ganyan. Alam nyo kasi nandun. Pero kung maiisip nyo, di ba? Yung panahon, di ba? Konti na lang. So puntahan. Na-touch talaga siya doon. Although ang speech ko about doon ng konti, pero pinag-speech pala nila ako. Siyempre, kinonekta ko yung about basketball kasi atleta naman talaga ako, di ba? And sports passion. So medyo kinonect ko doon na yung about teamwork, about discipline, ganyan, about knowing how to play the game, trusting your teammates, which is ganun din naman sa trabaho. Eh, nagustuhan naman nila. Actually, naging lesson sa akin yan eh. Minsan na ako nagkamali. Iba ang culture ng uniform personnel sa civilian. Usually, pag sa uniform personnel, kailangan very brief ang ang speech mo. Sa civilian, parang minsan okay lang, di ba? Makikinig sa kwentuhan yan, di ba? So, ngayon, magaling yung register, si Ma'am Joy. Tinuruan niya ako na gano'n na if they are still listening, okay? And alam mo ng parang, ang sabi niya, bago sila huminto, makinig sa'yo, kailangan nakahinto ka na para bitin pa rin. So, as long as na nakikinig pa ang karamihan, okay ka pa. Pero kailangan ihinto mo yun na nakikinig yung karamihan pa rin. So, yun yung technique pala sa uniform personnel. So, ginawa namin mas brief yung which is yun, natutunan ko na noon yan, nagkamali na ako dati dyan, na napaganda. Sa feeling ko naman, nagustuhan din naman nila. So, actually, gusto ko nga makuha yung yung video ng speech na yun para i-share ko sa inyo. So, yun, tuwan-tuwa nanay ko about doon. So, actually, mga lods, ako, kahit na hindi ako high ranking, dahil bukod sa pagiging public servant, marami rin kasi akong ibang ginagawa para buhayin yung pamilya ko. So, yun, sobrang saya ko and sobrang fulfilled na kahit na ganun ang rango ko, ganito yung nangyari sa akin inside the organization. Actually, bago nga mangyari ito, mga lods, meron pa palang isang nangyari. Nung nakaraan kasi, nung unang pumunta ang mga Koreans dito para interviewin ako, meron kaming translator, si Ma'am Ara. Apparently, meron siyang connection sa Korean government. Tapos, every 5 years, okay, every 5 years, kailangan palitan ng computers doon sa city na yun. May law sila na ganun. Isipin nyo, after 5 years. Sa atin, okay pa yun eh. May mga computers nga sa opisina na lagpas 10 years na eh. Nakikita ko eh. So ngayon, lagi nilang binibigyan is mga schools, mga foundations, kung ano-ano, di ba? Nung nakilala ako ni Miss Ara Jo, okay, meron din siyang YouTube channel Nung nakilala ko ni Miss Ara Jo, parang ginawa niya akong way para makonect to sa MPD. Sabi niya, sige, dahil sa'yo, magbibigay kami ng 30 units. May bigay siya ng 30 units sa Manila Police District. So yun naman yun ang ginawa ko nung nakaraan na medyo parang naging busy din ako sa coordination. Kasi hindi ko ayoko nang guluhin si Ma'am Ara eh. So yung buti na lang yung isang kaibigan ko na taga Tondo, si Pingol, doon sa opisina ng logistics namin. So yun, habang inaayos namin yung papeles, ganyan. Kasi kailangan documented lahat yan, yung mga donations. And kung ilan ba yan, ano bang model yan, at saan mapupunta. And may program yan, okay? So may pinaghahandaan din yan. Pero, di ba, it's a good thing, di ba? Na yung nangyari sa akin, nagkaroon ng inspiration. Yung nangyari sa akin is nagkaroon din naman ng friendship na nabuo, which is yung Korean government, Usui City, sa Manila Police District, di ba? Na handa silang tumulong. And tingnan daw nila kung ano pa ibang pwede may tutulong. Sabi nga nila, lagi daw silang pumupunta ng Pilipinas pero hindi daw nila naisip na, ba't yung mga police dito hindi natin matulungan? So sobrang saya ko na nangyari yun. Na yung pangyayari ang naging tulay. Ayoko sabing ako. Yung pangyayaring ginawa ng Diyos na sa akin, yun yung naging way. 'Di ba? Sana ma-maximize ko pa kung ano yung mga pwede pang mga mabuting magawa doon sa may pangyayaring naganap sa amin dalawa ng nanay ko. And siyempre eventually talaga
gusto ko talaga makapag-build ng mas magandang financial stability na para mas madali ko na makasama yung nanay ko. At ang plano ko talaga, papuntay na siya rito. And kung gusto niyo bumalik ng Korea, kaya namin bumalik-balik doon. Ganun. Siyempre, pati mga anak ko, tuturuan ko na rin mag-Korean. I-enroll ko na sila. Ganun ang mangyayari dyan lahat. Yun na yung plano. So, kailangan kong yakapin na, yes, Pinoy ako. Dahil dito ako lumaki. Pero kailangan kong tanggapin na may dugong Korean pa rin ako. So, I have to embrace yung both nation na, uy, kahit saan ako pwede. But as of now, siyempre, magsaserve muna tayo dito. Okay? Kasi sumumpa tayo, di ba? So, yun lang mga lods. Sana nagustuhan nyo yung update. So, I will update you more. Actually, marami pa akong pwedeng i-update. Kaso nga lang, medyo nahirapan akong gumawa ng video dahil busy tayo. So, may mga programa din tayo na advocacy about sports. Kasi ako, dahil sa sports, naging maayos ang buhay ko. So, meron din ako advocacy about sports. So, kung meron man mga nakikinig dito na gustong tumulong sa advocacy ko pala. May advocacy kasi kami na to develop the youngsters o kung sino man to open more opportunities sa mga tao, di ba? Yung sports, actually, ang daming opportunities na na-open yan. Grabe, akala nila laro lang yan, hindi. Tapos naiiwas pa sa bisyo, naging healthy pa yung tao, ganyan. Kung meron sa inyo na gustong tumulong, wala namang problema, pwede natin pag-usapan. Actually, may mga tumutulong. Ganun. So, yun lang mga lods ha. Thank you.